Blessed Sunday po, brothers and sisters, those of us who are joining us face-to-face this Mass from the Corporate Center of St. Peter, and also those who are joining us, maybe mas marami pa who are joining us online. May you be blessed in joining us in this Sunday Mass. Mga kapatid, tanong lang, gusto niyo ba yumaman? Totoo lang. Ha? Yes, di ba? Sino ba naman ang ayaw yumaman? Lahat ng in-interview, ang tricycle driver, taxi driver, jeepney driver, lahat ng nasa palengke, nasa Divisoria, lahat ng Pilipino, pag tinanong na, kuya, gusto mo bang yumaman? Of course, lahat gustong yumaman. Pero pag tinanong ng pangalawang tanong na, anong klase pong yaman ang gusto nyo? Alam mo, sabi nga ng mga expert, ito mga Pilipino, ayaw naman talaga yumaman. Sabi lang nila, gusto nila yumaman. Pero gaano kayaman ang sagot nila? Yung basta may nakakain lang po 3 times a day. Ano ba naman klaseng kayamanan yun basta kumain lang 3 times a day? Di ba yung gustong yumaman, yung may mga dangling at may mga nagigintuan, nagsiselberan at mas malaking bahay, mas maraming sasakyan. Baka yun ang ganong klaseng yaman. Pero karamihan nga ng Pilipino, gusto lang actually, simpleng buhay. Sinasabi lang nilang gusto nilang yumaman. Pero ang sabi nga ng mga business expert and analyst, ang gusto lang ng maraming tao, yung they have enough that they will not worry. Yung hindi mag-aalala sa buhay na walang kakainin, na walang ipang tuition fee, nang wala sa mga pangunahing pangangailangan ng buhay. Now, lahat naman tayo gustong umunlad sa buhay. Maybe that is more realistic, yung umunlad sa buhay. Pero yung yaman ika nga na hindi ka na makapagtulog dahil inaalala mo ang susunod na gagawin mo, no, yung management. Mga kapatid, gusto man natin yumaman, gusto natin lumago ang ating mga negosyo, pero tanungin ninyo yung may mga negosyo, hindi kaya ganun kadali yung mag-manage ng negosyo? Una, sabi nila, ang pinakamahirap sa pagnenegosyo, yung kapwa mo tao. May mga tao ka na i-hire, i-manage, may mga in and outs yan, may HR yan, may management ng tao, mas pinakamahirap kaysa sa management ng produkto mo. And so, andyan pa yung kailangan ay competitive. But anyway, the bottom line, it's actually difficult to be rich. Kaya, pag sinabi mong gusto mo yumaman, brothers and sisters, mag-isip-isip ka uli. No? Tingnan mo, at doon sa tunay na yaman, anong klase ba ng yaman ang gusto mo? And so, here sa ating ebanghelyo, buti pa tong young man na ito, no? There's this young man, actually, hindi naman sinabing young. Kay St. Luke's version, sinabi, rich young man. Pero kay St. Mark, yung ating ebanghelyo ngayon, sabi, a man, just tao, no? A man ran up, knelt down. Buti pa to. Alam niya talaga yung gusto niya sa buhay. Marami sa atin, di natin alam kung anong gusto natin sa buhay. Ito alam niya, sabi niya, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Ayan, ang tunay na yaman, no? Hindi siya nag-iisip ng kung ano lang ang laman ng bangko niya, ano lang ang savings niya, mga material things. Karamihan sa atin, we think of wealth in terms of material. Pera, ari-arian, no, karangyaan ng buhay. Buti pa tong tao na to. Alam niya kung anong tunay na yaman. No, sabi niya, what must I do to inherit para manahin ko hindi yung yaman, kung hindi yung buhay na walang hanggan. That's the first lesson. Yun yung tunay na yaman. Bakit? Ay, St. Peter naman tayo eh.
Alam naman natin na pagbalang araw, tumuwid na yung mga paa natin, no? At hindi na tayo tumayo dahil naka-make up na tayo at lahat, ready na tayo sa huling hantungan. Sabi nga, lahat ng naipon natin, lahat ng naipundar natin, kapag dumating tayo doon sa sinasabi ng Saint Peter, parang natutulog lang, pero sa totoo lang, hindi sa tulog. Oo, ay wala tayong madadala ron. Ang haharapin natin, yun ang tunay na yaman. Ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, first lesson ng Ebanghelyo, ngayon pa lang, work for that eternal life. Habang nagtatrabaho ka pa, habang may lakas ka pa, habang may bank account ka pa, habang may mga iniipon ka pa, walang masama dyan. Hindi naman sinasabi ni na Lord na masama yung kayamanan. No? Ang sabi niya lang, mahirap. Sabi niya, mahirap, how hard it is for a wealthy man. Hindi niya sinabi na lahat ng mayayaman, doon kayo ibubuli siya. Wala naman siya sinabing ganun, di ba? Hindi naman niya kinondem lahat ng mga mayaman. Sa totoo lang, maraming mayaman na magaganda naman ang kalooban. Maraming mayaman na very generous. Maraming mayaman, tahimik lang, pero tumutulong sa kapwa. Maraming mayaman, hindi nasisilaw sa kayamanan. No? So, pag-isipan natin yan. Pero sabi niya, mahirap lang dahil, ayun na nga, yung kapit natin sa ginto at pilak. I'm sure narinig na ninyo yung mga example ng mga ibang pari na nagsermon dito tungkol dito sa ebanghelyo na to, kung papaano nang huhuli ng unggoy. No? Tatandaan ninyo? Paano daw manghuli? Ang bilis ng unggoy. Bako, pag ginabol mo yan, aakyat yan sa puno. Wala ka na, hindi mo na mahahabol yon. Kaya ang ginagawa daw nila, kumukuha sila ng bao ng nyog, binubutasan lang nila kasing laki ng maipapasok ng kamay, at lalagyan nila ng mga kumikinang doon sa loob. Yung nag-a-attract doon sa unggoy. No? Dahil kapag nakita ng unggoy, yung kumikinang, naku, hindi niya makontrol ang sarili niya. Kailangan niyang makuha ang kumikinang na yan. No? Kaya ipapasok niya ang kanyang kamay at kukuhanin niya ang kanyang kagustuhan at hindi niya nabibitawan yan. Pag hindi niya binitawan yan, huli na siya. Kasi dala-dala niya na yung bao. Mabibigatan na siya. Mas mabilis habulin. Unggoy ba tayo? No? Itsura lang, unggoy. Itsura lang. Pero nagsusuot naman tayo ng damit. Tsaka hindi tayo umaakit ng puno. No? Pero, minsan, nasisilaw din tayo ng lahat ng kumikinang. Yan po ang pag-ano. Yung nasisilaw at kumakapit sa material things, no? Ay walang sinasanto yan. Kaya yung mayaman na tinatawag natin o yung mahirap na tinatawag natin, kaya yung may pinag-aralan o walang pinag-aralan, walang sinasanto yan. Kapag gusto niya, kahit mahirap. At hindi yan bibitaw. Gagawin niya ang lahat. Magnanakaw yan, mandidiskarte yan ng ibang tao, mang-i-scam yan, no? Kahit pa pumatay yan. See? Dahil lamang dun sa akala niyang yaman na magpapaunlad at sasagip sa buhay niya, mas lalong napariwara ang kanyang buhay. Sabihin niyo nga sa akin mga kapatid, kung hindi totoo, na lahat ng gumawa kay corruption in the big time or dumukot lang ng kahit konti, gumawa ng sarili niyang paraan para magkaroon siya ng gusto niya. Bakit paraan natin? Bakit yun tungkol dyan sa pag-unlad ng buhay? Di ba yun naman sinabi natin kanina? Pag-unlad ng buhay, hindi nating pabayaan na tulungan tayo ng Panginoon, dagdagan niya ang ating efforts. No? Ika nga gantimpalaan niya
ang ating sipag at tiyaga at Diyos na ang gagantimpala ng tunay na yaman. Dito sa lupa, mas lalo na doon sa langit. Di po ba mas maganda yung ganun? No? And so, wag po tayong maliligaw. Wag po tayong maliligaw ng tunay na yaman at ang tunay na kaparaanan para makamit yan. In the end, ang ganda nga nung awit nating mga Katoliko, di ba? Yung ano nga awit yun? Tanging yaman. Ang tanging yaman. Kapag ang tanging yaman na yan, sabi niya, kapag nalaman niya may treasure, yung tanging yaman, nakabaon, give up niya lahat, ipagbibili niya lahat para makuha niya lang yung tunay na treasure na nakabaon doon sa ilalim ng paanan niya. Kapag natagpuan niya ang tunay na perlas, ipagbibili niya lahat, i-give up niya lahat ng kanyang alahas, makuha niya lang yung tunay na perlas of great value. Naku, tagal na po nating nagsisimba. Ang tagal na po nating nakikinig sa Ebanghelyo. Hindi pa po ba tayo natututo ng tunay na yaman ng ating buhay? No? Nawa sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ito, ay makapagpundar tayo. Magpundar ka, kapatid. Magpundar ka. Pero ng tunay na yaman. Hindi yung pangsamantala lamang. Nawa, ang aking panalangin sa misang ito, no, na umunlad ang buhay ninyo, nating lahat. Naway gumanda ang takbo ng ating pamumuhay at nawa gantimpalaan ito ng Panginoon. Dagdagan niya pa ng tunay at tanging yaman ng ating buhay, katawan at kaluluwa. Amen. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.